Nandito na naman po kami muli upang bahagi ang salita ng Panginoon. Tunay nga po na bahagi lang kasi saglit-saglit lang naman to. At sana nawa po ay napakinggan ng iilan. O kung hindi man lahat ng dumadaan, kahit iilan lang po na nakikinig. Kasi yun ang utos ng Panginoon na tayo po ay karoon din ng salita ng Panginoon sa mga puso. Praise God. Yan, ako po pala si Pastora Nini. Lagi naman akong dumadaan dito. Ano na kami dyan? Mag-13 years na po ang church ng CLC Fund dyan sa Ramblers po. Kasama pa namin dati si Pastor. Tapos siya ay kinuha na ng Panginoon noong February 22. So ngayon po ay para kaming nawala ng physical na ama din sa church natin. Pero praise God, patuloy ang buhay kasi wala naman talaga magiging forever dito sa sanlibutan. Tayo lahat merong due date. Okay, so kaya tayo namamahagi ng salita ng Panginoon upang po tayo po ay makarinig ng kanyang mga salita na gusto niya po ang ating pong kaluluwa po pagdating ng araw kasi meron po sinasabi na life after death. Ang life after death po, yung pagkamatay ng physical natin na katawan, ang ating kaluluwa po, ang siyang huhusgahan ng Panginoon at hindi po yan, hindi po pag-uusapan pa ulit kung saan tayo ilalagay. Kaya ang salita ng Panginoon ay inihahayag kahit saan, sa church, sa labas, minsan yung mga kaibigan natin umaakyat sa bahay ninyo, hindi akyat bahay, kundi sila po ay nag-i-evangelize lahat ng mga nakaalam ng salita ng Panginoon upang po halos tayong lahat ay makatanggap ng salita niya na mismo si Panginoong Jesus. Kasi sa Biblia po, pag sinabing salita, si Panginoong Jesus po yan ang tinutukoy. Kung ano yung sinasabi niya, yun po ang ipinamamahagi natin. At hindi lang po kami ang namamahagi, marami pong mga taong nagbabasa ng Biblia at namamahagi ng salita ng Diyos. Iba't iba lang po ang kaparaanan, merong solo-solo, meron din pong maramihan katulad sa amin, meron din pong friendship lang ang style na sinisharean tayo ng ating mga kaibigan, ng ating kamag-anak na nakaalam ng salita ng Diyos. Ngayong hapon po, hallelujah, ang ating pag-uusapan po ay patungkol sa ating pananampalataya. Sabi pa ng salita ng Diyos sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So ngayon, ang pananampalataya, yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ibig sabihin, kung kailan ka makarinig ng salita ng Diyos, huwag na po tayong magmamatigas sa ating puso. Ngayon din natin tanggapin siya. Because ang salita niya nagsasabi, now faith. Ngayon ang pananampalataya. Ito po ay urgent. Ito po ay kailangan natin. Kung kailangan natin kumain 3 beses isang araw, minsan 5 beses pa kasi nakadalawang merienda, kailangan din po talaga ng ating kaluluwa ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi without faith, it is impossible to please God. Yun po ang sinasabi sa Hebrews 11:6. Hindi po maging masaya ang Panginoon pag wala po tayong pananampalataya sa Kanya. Kaya sana nawa tayong lahat po na nakarinig ng salita ng Diyos, hallelujah, kahit noon ay hindi natin siniseryoso, ngayon po hinihikayat ko po ang lahat na magsiseryoso po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Bagkus naman po tayo ay kahit pa yung ating buhay ay galing po sa Panginoon. Yun po ang ating dapat malaman. Although alam ng karamihan na walang ibang gumagawa ng tao kundi ang Panginoon. Maliban sa physical na nangyayari, nag-o-occur, hallelujah, sa ating nanay at tatay, ang ating nanay nagbubuntis at ang ating nanay nanganganak at tayo yung resulta, which is, yan ay nangyayari lahat. Pero ang gumagawa niyan, ang gumagawa, hallelujah, ng programang iyan ay ang ating Panginoon. Kaya kailangan din natin bumalik talaga sa kandungan ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating mga pananampalataya. Ngayon, ang pananampalataya, according to Hebrews 11:1,
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ito po ang ebidensya sa mga bagay na hindi nakikita at doon po tayo umaasa. Ang pag-asa po natin ay naririyan sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Meron akong nakitang comment sa Facebook na yung ang video po ay patungkol sa tao na cancer patient na grabe na talaga, kung makikita halos mamatay na siya. Pagkatapos siya ay pinagaling ng Panginoon, siguro marami ding doctors doon, tapos nagpasalamat siya sa Panginoon dahil gumaling siya at naging maayos, nagkapamilya at hanggang ngayon buhay siya. Pero yung isang comment na nagsasabi, huwag kang magpasalamat sa hindi nakikita. Magpasalamat ka sa mga doktor kasi sila yung tumulong sa'yo. Siguro ilang doktor din ang tumulong sa'yo upang mabuhay ka. Hallelujah! Ang masasabi ko lang, mas pasalamatan natin ang Panginoon. Kahit ang mga doktor, ang Panginoon pa rin ang nag-guide ng kanilang mga kamay. Kalimitan sa cancer po ay patay talaga. Yes. Bihira lang po ang inalaw ng Panginoon na gagaling tayo. Kaya malaking pasalamat niya sa Panginoon, direct to God. Hallelujah. Sabi pa yung hindi natin nakikita, huwag tayong magpasalamat. Doon tayo sa nakikita. That is not faith. Kasi now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Yun ang ebidensya na tayo po ay nanampalataya, hindi natin nakikita at hindi natin nahahawakan, pero doon po tayo umaasa. Kasi yun nga, ang sabi pa doon din, nakikita ko sa mga kabataan, may conversation ng kabataan sa Facebook, na sabi ng isang bata, hindi ako naniniwala na may Diyos kasi hindi nakikita. Ang sabi naman ng isang bata, naniniwala ka ba na may utak ka? Sabi niya, oo. Nakikita mo ba ang utak mo? Sabi niya, hindi ko nakikita. So, mas lalo nang hindi natin nakikita ang Diyos, pero real ang Panginoon. Kasi ang Panginoon po ang siyang gumawa ng utak mo. Hallelujah! Ganun din sa ating mga buhay. Hindi natin siya makikita, pero nararamdaman natin. Once ating tatanggapin si Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kaya kami na natiling ganito, or kaya kami na nanampalataya na mula 17 years old ako hanggang ngayon, ako ay 56 years old na. Bakit hindi ako umihiwalay sa pananampalataya? Of course, by God's grace, grasya ng Panginoon, at ako'y nagpapatuloy, pero masasabi ko din, kasi naranasan ko paano ang Panginoon kumilos sa aking buhay. At realidad talaga ang sinabi na kaligtasan. Kaya yun po kaya isa sa aming layunin, kaya kami naririto upang aming ipamamahagi sa bawat isa ang kaligtasan na aming natamasa. Ang kaligtasan ng aming kaluluwa na siyang nagraradiate hanggang sa aming physical. Hallelujah! Kahit pa sa aming mga pamilya, kahit pa sa aming mga pangangailangan, ang Panginoon po ang nagligtas sa amin. Mula sa kawalan, ngayon po, i-bless po tayo dahil ang Panginoon ay real sa ating mga buhay. Hallelujah! Ang sabi dito, hallelujah, a man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. So in Proverbs 18:20, so kung ang ating sinasabi ay laging salita ng Panginoon, yan din po ang maging totohanan sa ating mga buhay. Pero kung ang ating mga sinasabi ay pawang mga negatibo, pawang mga pagmumura, ay yun din ang mangyayari sa ating buhay. Kung tayo ay may pananampalataya dahil tinanggap natin si Panginoong Jesus na bilang Panginoon at tagapagligtas, yun po ang fruit ng ating tongue. Yun po ang bunga ng ating mga dila. Kasi hindi po pwede na sabihin na lang natin, alam na ng Diyos yan. Siya namang may alam. Oo, may alam siya. Pero kailangan mo magkaroon ng pananampalataya. Dahil may pananampalataya ka, kailangan mo sabihin sa inyong mga bibig. Pero ang ating mga bibig, ang nagsasalita ay ang ating mga dila. Which is, biblical po yan. Kailangan po nating sabihin that Jesus is Lord according to His word in Romans 10:9-10. Hallelujah!
through our mouth confession, it will lead into salvation. If we confess that Jesus is Lord, hallelujah, galing sa ating mga bibig. If we say, Jesus is my Lord, hallelujah, and you believe in your heart that He has risen from the dead. Siya po ay nabuhay maguli galing sa mga patay. Siya lang po ang totoong nabuhay ng maguli at umakyat sa langit, bumalik doon sa trono ng Diyos Ama. Bakit ayaw nating maniwala? Kasi hindi natin nakikita ang sabi ng Panginoon. Ngayon ang pananampalataya, ang pananampalataya ay para lang sa mga bagay na hindi natin nakikita, pero doon tayo umaasa. Kasi, hallelujah, darating ang araw kung gusto natin makita ang Panginoon. Pag tayo ay namatay, magkakamustahan po doon sa kabilang buhay. Ngayon, sabi pa sa Bisaya, garaon tangal karon, tungod kay wala pa. Pero pag abot sa panahon nga kita kuhaon na sa Dios. Hallelujah. Oh, wag maingay. Okay. Pagdating ng araw, pag tayo kinuha na ng Panginoon, hallelujah, hindi natin alam saan tayo dadalhin. But for sure, ang sabi ng Biblia, merong langit at merong impyerno. Yung mga taong hindi ko kikilala kay Panginoong Jesus, ay alangan naman, iuuwi ka sa langit ng Panginoon. Ikaw nga mismo ayaw mong kilalanin ang Diyos. So kailangan po natin kilalanin ang Diyos upang ang ating kaluluwa ay merong assurance, dahil gusto natin ng magandang buhay dito sa sanlibutan. Pero ang forever natin, ang ating kaluluwa, kung saan mailalagay. Pero ang salita ng Diyos sabi, if we confess, hallelujah, with our mouth that Jesus is Lord, hallelujah, and believe in our heart that He has risen from the dead, then you are saved. Hallelujah. That's the fruit of our mouth and the fruit of our tongue. If we continuously and continually confess that Jesus is Lord, hallelujah, sabi pa ng salita ng Diyos, mapupuno at mapupusog tayo kung ano ang bunga ng ating mga bibig. Amen. Amen. Pero kung tayo ay laging nagmumura hanggang kamatayan, ayon, may kamustahan na mangyayari doon sa kabilang buhay. Kakamustahin po tayo ng may-ari ng pagmumura na si Satanas. So, kung ready na tayo, napupunta tayo kay Satan, so huwag kayong makinig. No problem. Pero kung gusto natin hanapin kung saan ang Panginoon, sabi pa ng Diyos, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. So, kung hanapin natin kung saan, kay Jesus. Kung ano ang katotohanan, nadudoon kay Panginoong Jesus. I am the way, the truth, and the life. It is God, not me. Hindi po ako. Ako po ay nagmimensahe lang. Pwede niyong basahin sa inyong mga Biblia ang salita ng Diyos. Wala kayong Biblia, pwede kayong mag-download ng Bible sa inyong mga cellphone, sa mga gadgets ninyo, sa mga computers po. Hallelujah. Okay, so in verse 21, sabi dito, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. So, dito lang sa ating mga dila, kaya be careful with our tongue. Kasi, ginawa ng Panginoon yan na powerful. Kalimitan ang lumalabas sa ating mga bibig through our tongue, mga negative words, mga pagmumura. Ngayong araw na to, sasabihin ko, tumigil po tayo sa mga negatibong mga salita. Gawin po natin positibo ang ating pananalita, positibo ang ating ika-confess sa ating mga pamilya, sa ating asawa, mga anak. Imagine ka kung mag-inuman ang mga asawang lalaki, ang sasabihin ng asawa, mamatay ka dyan. Di ba yan negative? Pag nawala yan, iiyak ka. So that is negative. Kung yun lagi ang sasabihin mo ay ibibigay ng Panginoon ang iyong hinahanap. Pero kung sasabihin mo ang mga positibo, darating ang araw, magpapago din ang asawa ko, darating ang araw, maging okay na ang buhay namin, darating ang araw, makatapos ang aking mga anak, darating ang araw, lahat ng positibo, gagawin natin, sasabihin natin, kasi sabi ng Biblia, kung ano yung sinasabi mo, yon ang makakabusog ng ating mga tiyan. Or tayo po mismo. Kung
tuloy na. Tumigil po tayo sa ating pananalita na negatibo. Kasi pag laki-laki na ang content niyan, maging bugoy yan, so mahihirapan ka po. Pero sa panahon na siya ay silang sasabihin mo, ito ang aking anak, napakabait na anak na to, itong bata na to ay maging matalino, maging masunurin, lahat ng positibo sasabihin mo na at ibigay mo pa ang pangalan na maganda, na may meaning na maganda upang yan ang masundan ng kanyang buhay. So, yung batang yan ay hindi magiging walang kwenta, kundi makakakwenta ka ng marami dahil magdadala yan ng blessing para sa'yo. Kaya kailangan nating disiplinahin ang ating mga bibig at ang ating mga dila upang ang Panginoon makakilos sa mga positibong bagay para sa atin. So, isa din sa ating salvation, if we confess with our mouth that Jesus is Lord, if we believe in our heart that Jesus is risen from the dead, then you are saved. Oh, maraming nagsasabi, yes, I believe in the Lord Jesus Christ. Hallelujah. But hindi ako naniniwala na ako po ay ligtas na. Hala, ikaw mismo ang umayaw sa kaligtasan. Sabihin mo sa sarili mo, you confess within. Oh, gamitin mo ang dila mo, ang bibig mo. Sabihin mo, ako ay niligtas ni Panginoong Jesus. Wag kang magmamayabang sa iba kundi sa sarili mo. Panginoon, niligtas mo ako dahil ako ay nananampalataya sa iyo. Panginoon, ikaw na maghanap ng kaparaanan saan ako makapagsilbi sa iyo, kung paano kita pagsilbihan. Basta I receive you as my Lord and my Savior. At magsimula ngayon, Panginoon, ikaw na ang bahala sa aking buhay. At i-secure mo ang aking kaluluwa, Panginoon. Iulit-ulitin mo yan. Darating ang araw, mararamdaman mo na ikaw ay saved. O kaya makipag-usap ka sa mga taong may alam sa salita ng Diyos at ituturo sa iyo, hallelujah, ng maayos ang salita niya. At malalaman mo kung bakit kami ay nanatili dito sa pananampalataya, hindi sa church building. Kasi pag sinabing church, ang meaning po ng church ay the called out ones. Ibig sabihin yung mga tinawag galing from darkness unto light. So hindi po church building, kundi mga tao na nasa church, yun po ang totoong church. A church is composed of people na galing sa kawalan, galing sa kasalanan, galing sa kahirapan, pagkatapos sila ay tumanggap kay Panginoong Jesus because of the Lord Jesus Christ na naging isang church sila dahil silang lahat po ay mananampalataya ng Panginoon. Okay, hallelujah, patuloy po tayo. So salvation is in the power of your tongue. Nasa dila natin. Hallelujah. Kaya lagi naming sinasabi, lagi naming sinishare para sa ating lahat. Hallelujah. Use your tongue. Confess. Confess your sins before God. Pagkatapos, sabihin mo, Panginoong Jesus, pagkatapos mong mag-confess, Panginoong Jesus, iniimbitahan kita na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa at ng aking buhay. Kung nasa kahirapan ka ngayon, tutulungan ka ng Panginoon. Wala nang ibang tutulong sa iyo na hindi maniningil ng balik sa iyo. Ang Panginoon lamang. Ang kanyang paniningil ay pawang kabutihan lang na maging mapabuti ang ating mga buhay. Maging maayos ang ating mga buhay. Hallelujah! Kung tanggapin natin siya, mag-uumpisa ang Panginoong kikilos sa ating kaloob-looban hanggang sa makikita ng mga tao that God is working in your lives. Pag talagang kailangan mo, kung anong kailangan mo, physical, financial, emotional, social, pag-aaral mo, kailangan mo ng katalinuhan, you ask God. Sabi pa ng Biblia, diyan sa Kanya nakatago ang knowledge and wisdom. Kaya kahit pa sabihin na lahat ng mga tao sa bahay, puro bubo, ikaw pag humingi ka sa Panginoon, unti-unti Kanyang patatalinuhin. Sa totoo lang, nangyayari yan sa amin. Nangyayari yan sa church. Hindi nyo lang nalalaman dahil hindi tayo magkakilala. Ngayon na nandito kami, sinasabi namin, God is working. Amen. Hallelujah. Punta kayo sa church namin, halos iilan lang ang hindi with honor sa church natin. Hallelujah.
pinagpipray. Sabi pa ng ibang mga magulang, kami, hindi naman kami mga honors dati, Pastora. Ang aming mga anak, mga honors, kasi pinapanalangin natin. Hallelujah. Kasi may Panginoon na tumutulong sa atin. Panahon na tayo ay tumawag sa Kanya. Kasi sabi niya, if any of you lack wisdom, let him come and ask God liberally. Pwede kang humingi. Malawak ang paghingi na pwede mong gawin sa Panginoon. Kasi ang Panginoon po, hallelujah, ay napakabuting Diyos sa atin. Oo, sa totoo lang, ako mula grade 1 hanggang siguro mga first year college, hindi ako tumatayo sa publiko. Kasi natatakot ako sa oral recitation. Pero what happened? After I received Christ as my Lord and Savior, may desire ako na, Lord, gusto ko talagang tumayo at magturo ng iyong mga salita. Hallelujah! Simula noon, unti-unti niya akong binibigyan ng chance na makapagturo, tumayo sa harapan ng mga tao. Ngayon, kahit pa naglalakad kayo, kahit pa saan kayo, nakinig, hindi makinig, no problem sa akin. Nawala lahat ng hiya ko. The Lord, hallelujah, answered my prayers. Hallelujah. So kung gusto nyong mangyari yan sa inyong buhay, receive Christ as your Lord and Savior. Hallelujah. Pagdating ng araw, hindi na natin masisisi ang Panginoon pag sinabi na natin doon sa impyerno, Panginoon, ba't nandito ako sa impyerno? Pwede kang sagutin ng Panginoon. Merong nag-preach doon, bingi-bingihan ka. Kunwari, napakataas ng pride mo. Kunwari, parang kinahihiya mo na merong nagsasalita ng aking mga salita. Kaya nandito ka pa din sa impyerno. Kasi maraming nagsasalita with the word of God, hindi mo pinapakinggan. Kaya ako po ay nagsusumamo sa inyo. By heart po, receive Christ as your Lord and Savior. And tell Him what to do to serve Him. Hallelujah. Yes, Jesus, I proclaim healing, I proclaim salvation, Yes, O Lord Jesus, God, for this Lord. place, O Hallelujah. Lord Salamat Jesus. po, Lord. Hallelujah, Holy Spirit, you work in this place, O Lord God. I believe that you are here in our midst because you said in your word, where 2 or 3 gather in mine, and there am I in the midst of them. So I believe that you are here, O Lord God. You can work, hallelujah, you can minister to the people's heart, O Lord Jesus. Hallelujah, whatever be their needs, O Lord God, katapusin niyo po, Panginoon. Ikaw po kumilos sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Kumilos ka, Panginoon, sa kanilang mga paninda, sa kanilang mga businesses, sa kanilang mga hanap buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay para sa amin. Pero, Panginoon, I pray, Lord God, na isi-secure nila talaga, Panginoon, ang kanilang kaluluwa, that they may receive Christ as their Lord and Savior. Hallelujah, kasi yun po ang assurance, hallelujah, ng aming salvation, O Lord God. Thank you so much, O Lord God, and thank you for this time, O Lord God, that you allowed us to stand here, O Lord God. Hallelujah, we are safe and sound, we are healthy, O Lord God. That's why we are here. We share the word of God. Hallelujah, because of your grace and because of your mercy, O God. Thank you, Lord. I give back all glory, praises, and honor unto you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.